Alam mo yung parang paulit-ulit kang napapabili ng sale. Napapasok sa parehos na relasyon o napapautang sa parehong tao. Hindi sumpa yan. Pattern yan. At ang pattern may aral. Kapag natutunan mo, humihinto ang pag-uulit. Welcome to Do You Think? Ako si Tio Bray, ang host nito. Today, 7 lessons na inuulit ng universe hanggang sa finally matutunan mo. Walang incense, walang pamistik, practical. Para to sa tao na busy, may pamilya, may trabaho, may ka-Gcash at gusto na ng peace. Kung hindi mo matututunan ang aral, uulit ang sitwasyon. Minsan, sa ibang mukha lang. Paano nga ba umiikot ang ulit? Ang universe kasi, parang driving school. Kung di ka pumasa sa left turn, ibabalik ka sa same intersection hanggang ma-master mo. Hindi para pahirapan ka, kundi para maging safe ka sa long drive ng buhay. Habang nakikinig ka, isipin mo. Anong pattern ang paulit-ulit sa iyo ngayon? First lesson, self-love. Paano ka magmamahal kung ubos ka? Ang sakit, di ba? Self-love, hindi to spa day lang. Ang dami kasi dyan nagsa-self-love, sinasabi nila, self-love, spa, bilin mo yung gusto mo, kumain ka ng favorite food mo, hindi po self-love yun. Nilinawin ko, magkaiba po ang self-love sa self-care. Ang self-care, usual mo nang dapat ginagawa yan. Ang self-love, eto, pag-uusapan natin. Ito yung pag-aalaga sa tulog mo, blood pressure mo, gastos mo, at kung paano ka magsalita sa sarili mo, which is napaka-importante. Dahil madaming tao, ang kung kausapin nila ang best friend nila, kaibigan nila, napaka-ayos, napaka-loving, napaka-non-judging, pero kung kausapin nila ang sarili nila, parang hindi nila kaibigan, parang hindi nila ganun kamahal. Kung mag-doubt sila sa sarili nila, kung mag-isip sila ng mga bagay-bagay na negative, parang ganun-ganun na lang. So yun yung nakakalimutan natin minsan. Na-experience mo ba yung ikaw ang taga-ayos ng lahat? Pero walang nagtatanong kung kumain ka na. Pag wala kang self-love, unti-unti kang nagiging resentful. Tapos uulit, gagawa ka pa rin para sa iba habang galit ka. Isa lang ang simple rule eh. Gawin mo rin sa sarili mo yung ginagawa mong mabuti sa iba. Eto, may quick exercise ako para sa inyo. Eto yung tanong. Kung may kaibigan ka na pagod, anong payo mo sa kanya ngayon? Ngayon, sabihin mo yan sa sarili mo out loud. Matinong breakfast bago mag-rescue sa iba. Yan yung mga micro habits na dapat mong gawin. Hindi ka selfish kapag inaalagaan mo ang sarili mo. Nagiging mas maayos ka magmahal. Kasi usually yun eh. Pag minahal mo yung sarili mo, inuna mo yung sarili mo, inuna mo yung mental health mo, maayos ka nga harap sa ibang tao. Kasi kung papaano ka, kung for example, kung ikaw, monster ka sa sarili mo, don't expect na hindi ka rin maging monster sa mga tao sa paligid mo at sa mga taong humaharap sa'yo. Ngayon, dun tayo sa lesson number 2. Authenticity. Ano nga ba ibig sabihin ng authenticity? Authentic. Meaning, kung sino ka talaga at kung ano ka talaga, kaya mong ilabas sa mundo without the fear of being judged by others and without people pleasing. Pag peke ang role, pagod ang kaluluwa mo. Pag lagi mong sinasabi okay lang, kahit hindi, nagkaka-double life ka. Ang totoong ikaw, saka yung pang-display. So nagiging dalawa yung personality mo, yung totoong ikaw, tsaka yung pang-display. Madaming taong nabubuhay sa ganyan ngayon. Hindi nila pinapakita kung sino sila dahil kasi natatakot sila sa judgment, natatakot sila sa sasabihin ng ibang tao sa kanila. Pero the truth is, ang mga tao naman wala namang pakialam sa iyo eh. Dahil lahat ng tao busy sa pakikialam sa sarili nila. So bakit ka natatakot ipakita yung tunay na ikaw? Eh yung tunay na ikaw, I'm sure hindi yan perfect. Pero perfect yan para sa'yo. Diba? Ngayon, ito yung everyday examples na nangyayari niyan. Sa trabaho, tahimik ka lang kahit kaya mo nang mag-suggest. Sa relasyon, ito nangyayari lagi.
Go with the flow ka lang. Kahit may mga red flag. Yung pilit mong tinatanggap yung tao at nai-in love ka sa potential niya, kahit na alam mo naman na hindi na tama. Diba? Sabi ko nga lagi don't fall in love with the potential, fall in love with the present moment. Kung kaya mo yung ngayon, kung sino siya, ano yung mga gawain niya, then ituloy mo. Pero kung tingin mong hindi mo kaya yung kung ano siya ngayon at pilit mong binabago siya, wag mo nang ituloy yung relasyon, utang na loob. Kasi walang taong nagbabago para sa ibang tao. Lahat tayo nagbabago para sa sarili natin at kailangan gustuhin natin na magbago. Diba? Kailangan nating isipin kung ano nga ba yung authentic at ano yung agresibo. Ano yung authentic? Ang ibig sabihin nun is malinaw. Hindi yun agresibo. Diba? Eto, para klaro lang, ito yung kaya ko, ito yung hindi. Gusto kong maging honest kasi respeto ko to sa'yo at sa akin. Yan yung mga pwede mong sabihin sa mga kaibigan mo. There's no problem in saying no. There's no problem na sabihin kung hindi okay sa'yo. Kasi lagi ko nga sinasabi, kung sinasabi mo na okay, oo ka ng oo, pero kahit labag sa kalooban mo, you might be avoiding an argument, but you are starting a war with yourself. Which is napakahirap na mangyari yun. Diba? Ito yung challenge ko sa inyo. Magsabi kayo ng one honest sentence per day. Kahit simpleng, di ko na kayang mag-overtime ngayon. Sabihin mo sa boss mo minsan, kung pagod ka na, pagod ka na. Wala na tayong magagawa doon. Sabihin mo sa kanya. Otherwise, hindi ka rin naman makakapag-perform na maayos. And that's, mas lalo kang i-respeto ng mga tao, ng mga peers mo, katrabaho mo, boss mo, at kahit na sino, kung ikaw mismo, nire-respeto mo yung sarili mo at yung boundaries mo. Diba? Mas mahal ang kapayapaan kaysa sa pag-approve ng lahat. And it's also better to be hated by everybody but being authentic than being loved and you're not even your true self. Mahal nila yung hindi ikaw. Mas gusto ko nang ayaw nila sa akin pero ako ito. Versus gusto nga nila ako pero hindi naman yun yung totoong ako. Lesson 3. Healing. Ito yung medyo madaming nagpe-fail din. Hindi lahat ng sugat nakikita. Minsan ang daming tao dyan nagsasabi, healed na ako okay na ako, kaya ko na yan. Pero pag nakita ulit nila yung ex nila, they feel the same reactions, they feel the same emotions, they still feel the hate. So anong ibig sabihin nun? Yun ba ang authentic na healing? Siyempre hindi. Diba? Bakit ganon? Kasi karaniwan naman ng healing, nasa subconscious natin, iba pa rin yung tumatakbo, which is kailangan nating ayusin. Diba? Ito ang challenge ko dyan. Ang healing, hindi lang yan big words. Minsan paghingi ng tawad, minsan pag-amin sa sarili mo, in-acknowledge mo na nasaktan ka. Wala namang mali kung aminin mong nasaktan ka kasi it's all coming from pride. Lagi niyong tatandaan, pag lahat ang pride, di ba? Pag hindi mo binabayan, walang mangyayari. Parang panty yan di ba? Pag hindi mo binaba, walang mangyayari. Di ba? Ganun ang pride. Wala tayong patutunguhan maganda ng pride. Kaya nga sa 7 deadly sins, number 1 ang pride. Di ba? Ito lang yung simpleng analogy dyan. Para yung tinik sa paa. Hindi ka makakatakbo ng maayos hanggat hindi mo tinatanggal. Pwede kang lumakad, pero magiging laging masakit. Ngayon, ito yung 3 simple steps na pwede nyong gawin para sa healing ninyo. Unang-una, you have to name it. Diba? Nasaktan ako, example, nasaktan ako noong blank, blank, blank. Meaning, nasaktan ako noong iniwan ako ng tatay ko. Pangalawa, after you name it, you frame it. Ano ang natutunan ko dito? Diba? Ano yung natutunan ko nung umalis yung tatay ko? Naging mas malakas ba akong tao? Naging mas independent ba ako? Natuto ba akong, naging mature ba ako? Naging better person ba ako? So yun. And then number 3, ito yung pinaka-importante, you have to act on it. Sino ang pwede kong kausapin, professional na pwede kong lapitan? Diba? Might be your friend, might be a coach, might be anyone. Minsan nga, mas maganda pang humingi ng advice sa stranger. And dahil nga meron tayong ganito, gusto ko lang sabihin sa inyo, open po tayo for one-on-one coaching. Dito sa Do You Think, sa akin.
via Google Meet, kahit nasaan party ka pa ng mundo or kahit saan sa bansa, pwede tayong mag-meet online, 1.5 hours po ito. Again, hindi po ito libre. Para lang po ito sa mga seryoso talaga at sa mga taong gusto lang talagang ma-unleash yung higher potential nila. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-email kayo sa tiobrightv@gmail.com. So ito lang yan. Hindi ito therapy na ang kapalit. Kung mabigat, humingi ka ng tulong. 'Di ba? Ang therapy kasi, wala namang masama sa paghingi ng tulong. Ibaba mo na again. It's only pride. Ibaba mo na yung pride mo, humingi ka ng tulong para naman matulungan ka ng mga taong mahal ka. Pag di mo inirap kasi yung sugat, haharapin ka ng sugat. Yun yung totoo at madaming nangyayari sa mga tao ngayon. Lesson 4 naman, ito yung detachment. Ito yung kapit-bisig ka sa leeg, kapit na kapit ka, di ba? Ito yung sinasabi nating attachment. Paano mag-detach sa attachment? Di ba? Yung talagang kapit na kapit ka sa outcome na pag wala to, hindi ako magiging masaya. Ito lang yung pwedeng mangyaring solusyon. Pero kadalasan hindi naman ganun na nangyayari. How many times in your life na hindi binigay sa'yo ni God itong bagay na ito? Pero in the near future, binigay niya sa'yo. It made sense na mas maganda pa dun sa gusto mo. Minsan kasi pinipilit natin yung gusto nating Honda Civic. Pero si God ang gusto sa ating ibigay Fortuner. Oh, di ba? Mas natuwa ka pa, mas best pa. Kasi si God hindi naman siya nagno-no eh. Binibigay niya sa'yo yung mas best. Either wag muna ngayon or mas best. Di ba? Ano nga ba yung misconception dito? Ang detachment kasi hindi cold yan. Clear grip lang. Hawak mo ang bagay, hindi ka hawak ng bagay. Yung secret sa manifestation, number 1 secret is the detachment. Meaning, gusto ko ito, pero kahit hindi ko siya makuha, masaya at buo ako. Dapat ganun tayo nanggagaling, ganun tayo nagmamanifest, ganun ang vibration natin. Perfect example, love mo siya, pero kaya mong tanggapin kung hindi kayo align. Meaning, nakikita mo na nga eh. Nagsisinungaling sa'yo, hindi ka nire-respeto, minsan sinasaktan ka, utang na loob, iwanan mo na. Lagyan mo naman ng boundaries yung sarili mo. I-let go mo na siya para mas makuha mo yung taong deserve mo. For example, another thing, ito nangyayari sa kumpanya, gusto mo ng promotion. Pero di kasi sisihin kung hindi ngayon. Di ba? Ito yung analogy dyan eh. Kung lahat isinasalpak mo sa bag, opinion ng iba, expectations, inggit, siyempre mabigat yan. Ang detachment, ito yung nangyayari niyan. Ito yung detachment dyan. Tanggalin mo yung mga hindi na kailangan para makatakbo ka. Another analogy, ang tao kasi natural na lumulutang sa tubig. Pero kung ikaw, nire-resist mo, nagwawala ka, nag-aano ka, natatakot ka, hindi ka na may-relax, or worst case scenario, di ba, tinalian ka ng hollow block sa paa, naturalmente, lulubog ka sa tubig, malulunod ka, mamamatay ka. Pero kung tanggalin mo yung hollow block sa paa mo, huwag kang mag-resist, umisteady ka lang, relax ka lang, God is in control, magugulat ka na lang, lumulutang ka na. Ganun siya. You have to let all of these things go para ma-live mo yung best life mo. Ito yung 2 lines of practice ko dyan pagdating sa detachment. Ginawa ko ang best ko, tatanggapin ko na ang resulta. Or ginawa ko yung best ko, ikaw na ang bahala sa the rest. Hindi ko kontrolado ang iba. Ito yan, isa pa. Kontrolado ko ang response ko. Diba? Ang mga ibang tao, again, lagi ko sinasabi, hindi natin sila mababago. Pero how we react to them, yun yung may choice tayo. Yun yung may control tayo. Diba? Huwag na nating pansinin yung mga bagay na wala tayong control. Doon tayo sa kontrolado natin. Ngayon, eto naman kasi yan. We have to learn how to let go para may space and mas happy ang mga bagay para sa'yo. Ito ang ini-invite ko kayo. Huminga ka ng isang malalim sa ilong. Bumuga ka. Magsabi ka ng isang salitang feeling mo ngayon. Bibigyan kita ng 1 minute.
Ngayon, pumunta na tayo sa lesson number 5. Ito yung na isa sa mga importante and madaming tao wala nito. Boundaries. Bakit hindi ka makano? Ang boundaries, yan yung mga bagay na nagseset ng standards natin. Diyan tayo nirerespeto ng tao. Ang boundary, parang yan yung bakod mo. Hanggang diyan ka lang, hanggang dito lang ang kaya kong ibigay. Hindi para i-jail ka ng iba, kundi para protektaan ang mga halaman mo sa bahay mo. Ito yung mga scripts ko sa boundary. Unang-una, kailangan siyang clear. Hindi ako pwede sa ganitong usapan. Hindi ako pwede sa ganitong oras. Pangalawa, kind. Kailangan maging maayos ka. Sabi nga nila, it's not what you say, it's how you say it. Diba? Pagpasalamat ka sa kanila, salamat sa pag-iintindi ha. Uy, thank you ha, naintindihan mo. And then, number 3, mag-offer ka ng isang solusyon. Like for example, hindi ako pwede ngayon. Pero bukas, ganitong oras pwede ako. May nangutang sa'yo, 10,000. Wala akong 10,000 eh. Hindi ko pwedeng mapahiram na 10,000. Pero meron ako dito 2,000, ibigay ko na lang sa'yo. Tulong ko na sa'yo, huwag mo na akong bayaran. In real life, ito yung nangyayari niyan eh. Sa utang, yun nga, ito yung kaya ko. Ito muna. Sa chat naman, for example, sa mga tawag, sa mga calls ng boss mo, available po ako sumagot ng mga tawag ng 9 p.m. Kung hindi man, re-reply naman po ako bukas kagad as soon as pagpasok ko po ng 9 o'clock ng umaga. Diba? I-reframe mo lagi. Ang no mo ay yes sa mas mahalagang bagay. Kumbaga hindi ka tinatapak-tapakan ng tao. Hindi mo binibigay lahat. Nagtitira ka para sa sarili mo at nire-respeto mo yung sarili mo. Diba? Kung lahat pinapasok mo or kung lahat pinapapasok mo, mauubos yung laman ng bahay mo or mabuubos ang buhay mo. Same yan. Ito number 6, napaka-importante rin ito sa buhay natin. Dito ako nabubuhay araw-araw. Gratitude. Hindi ito pampalubag, pang laser focus to. Ano nga ba yung common myth ng gratitude? Sabi nila, yung mga thankful daw, pa-toxic positivity. Di ba? Positivity na lang ginawa pang toxic. Di ba? Yung mga salita ng tao ngayon. Hindi. Ang gratitude is pagpansin at pag-appreciate sa meron ka para lumabas yung lakas mo. Sa forms of vibration, nakikita natin ang gratitude, ang love, ang pinakamataas. Pero isa sa pinakamataas sa kanila is authenticity. Ilalim love, ilalim gratitude. So the fact lang na pagising mo ako lagi, pagising ko, salamat agad. I-normalize mo yun, dalasan mo yun, damihan mo yung thank you sa buhay mo. Tingnan mo lang yung buhay mo kung ano magiging resulta. I guarantee you, mas lalo siyang gaganda, mas papayapa, and the more na makakata ka ng abundance. Di ba? Ito ang ginagawa ko daily. Mag-message ka or maglista ka ng 5 tao na thankful ka, kahit barista, ngayong araw na to. Ganun ka simple. Tawag ko dito 555, o di ba? Angel number pa. 5 tao na thankful ka, 5 bagay na gumana at umayos today, di ba? Yung for example, nakalusot ka sa traffic, sabihin na nating hindi natuloy to, pero ito naman yung nangyari, di ba? At 5 minuto na tahimik ka lang, humihinga ka lang, presence. Hinga, and then you say thank you, di ba? Kasi kung saan ka tumitingin, yun ang lumalaki. Sabi nga nila, energy flows where the focus goes. Nung ako nabubuhay. So kung nagpo-focus ka sa blessings, nagte-thank you ka sa blessings, kahit yung mga minamanifest mo, i-thank you mo na because somewhere along the universe may version mo na meron na nung minamanifest mo. So when you say thank you, it's as if you're having it already. And when you have, more shall be given. Diba? Lesson 7 at final lesson. Ito yung masasabi kong papunta na ako dito. Is sovereignty.
Ikaw ang driver ng buhay mo. Ulitin mo yan. Ikaw ang driver ng buhay mo. Kung magtagumpay ka, kasalanan mo yan. Ikaw may gawa niyan. Kung mag-fail ka, kasalanan mo yan. Actually ako, ngayon andun ako sa taking responsibility and ownership of my reality. Kung ano yung nangyayari sa labas ko, kung ano man nangyayari, kung paano mag-react yung mga tao sa akin, it's on me. Kasi lagi niyong tatandaan, pag nasa iyo ang problema, ibig sabihin nasa iyo din ang solusyon. Versus yung ibang tao or sinisisi mo lagi sa external forces na nasa kanila na hindi mo naman alam kung mababago mo sila. Paano kung hindi sila magbago? Di patay ka na. Diba? Itong sovereignty is taking back your power. Kasi pag kasalanan mo or nagte-take accountability ka sa mga desisyon mo at sa mga mali mo, yung power mo binabalik mo sa'yo and then mas nababago mo siya ng mas mabilis. Diba? Ang sovereignty kasi, eto yung sariling manibela. Hindi ibig sabihin walang pakialam ka sa iba. Ibig sabihin ikaw ang last vote sa direksyon. Again, ikaw ang driver ng buhay mo. Ano yung 3 markers ng may sovereignty? Unang-una sa decisions mo. May dahilan, hindi dala ng takot or kompetensya. Ganun ka mag-decide. Diba? Hindi ka nalilive sa fear, hindi ka na sa competence. May dahilan lagi. Number 2, values. Alam mo ang top 3 mo. Pamilya, kalusugan, integridad. So ikaw, ano ba ang top 3 mo? Number 3, it's consequences. Inaako mo. Hindi mo inililipat ang sisi. Yun yung pag meron ka nung 3, congratulations, meron ka ng sovereignty. Ngayon, ito yung mantra na usual na sinasabi ko. Para kahit papano, ang mantra kasi nire-repeat mo araw-araw, nagiging ganun ka. Ako ang may say kung saan ako pupunta. Kapag mali, liko. Aamin, babawi, didiretso. Ganito ang mga mantra na dapat nung nililive by. Kung hindi ikaw ang driver, huwag kang magtaka kung saan ka dinadala ng buhay. Paulit-ulit bang nangyayari sa'yo itong 7? Kasi dito ka tinetest ni universe. Lagi sa 7. Ang universe, hanggat hindi mo natututunan yung lessons, lagi kanyang pinipitik. Lagi kanyang pinipitik. And then magugulat ka na lang, sasampaling ka nila. This time, mas malaking problema na para lang maiharap sa'yo yung problema mo at maayos mo. I'm sure madami kayong kaibigan or kahit sa inyo nakikita nyo paulit-ulit. Like for example, yung jowa mo paulit-ulit. Different person, but same problem. Paulit-ulit ka na pupunta sa ganitong klaseng tao. Kasi nga hindi mo pa natututunan yung lessons mo. At si universe, wala siyang ibang goal kundi mag-improve ka, mag-improve ang soul mo as tao. Diba? Kung nagustuhan mo naman to, i-share mo na to sa kaibigan mong parang paulit-ulit ang traffic sa buhay. Comment mo anong pattern ang uunahin mong tapusin, paki-comment dito sa comment section. Diba? At kung gusto mo naman tong content na to, mag-subscribe ka na, help me reach 100,000 subscribers. At syempre, napaka-importante po ng likes, comments, and shares nyo. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Ako si Tio Bry. This is Do You Think? Alagaan mo sarili mo, maging totoo, huminga, at mag-drive ng buhay mo. See you on the next episode.